bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord. Come bless His name, His holy name. Declare it, He is. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord. Come bless His name, His holy name. Declare it, He is good. All the men who praise Him. To worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name. Declare it, we will bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name. Declare it, we will holy and we praise Him. To worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name. Declare it, He is. Come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name. Declare it, He is holy and praise Him. Holy and praise Him. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. Again I say,
Say it one more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your Your mercy mercy endures forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, we worship. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, you are God. You are good and your mercy endures forever. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we come before you. We worship you this morning. Because you're worthy of all the praises. You're worthy of all the honor. Once my cross you bore, so I could live in the freedom you died
praise. Hallelujah. Lift up His name. Speak His name. Hallelujah. Jesus. The name above all names. Hallelujah. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows. Burn out the I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every storm casted by depression, I speak Jesus. Your name is power, and your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold and shine through the shadows. When your name is power, your name is power, your name is healing, oh, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows. Burn like a shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over
Jesus. Yes, Lord. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church, let the name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Jesus, you are our Savior, our healer, our deliverer, our provider. Oh, we shout your name. We shout your name. We shout your name. Shout Jesus on the mountains, and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus on the mountains. Shout Jesus on the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Hallelujah. Hallelujah. We speak your name, Jesus. For you are my healer, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, how good and present it is. For brethren to dwell together in unity, Lord. Patuloy kami nag-aayos sa Panginoon na itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng pagpupuri. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng parangal, ng pagkakila, ng pagkilala, ng pasasalamat. Ikaw lamang ang Diyos, aming Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Patuloy ka namin dinadalila. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Hallelujah. Thank you. We bless you. We honor you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Praise the Lord. Good morning. Binigyan po natin si Brother Leon and family. Praise the Lord. Sister Unan, praise the Lord. At thank you po sapagkat kayo po'y makakasama namin sa pagpupuring pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Usap po natin ating Bible.
1 Corinthians chapter 1, beginning verse 18. Next week po ay Holy Week na. Hindi po natin aalalahanin yung po sacrifice of Christ yung po sa krus ng Kalbaryo. Muli po natin mag-aralan to refresh our mind para may encourage po tayo sa lahat ng sacrifice na ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. 1 Corinthians chapter 1, beginning verse 18. Babasahin ko sa English, New International Version. Ito po sinasabi, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world thought its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of God was pleased to save those who believe. Verse 22, Jews demand signs and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Last verse 25. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kami po ay mayroong Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat sa kabila, Panginoon, na kami po ay nagkukulang, kailanman hindi mo kami pinagkulang. So maraming pagkakataon, Panginoon, kami po hinihiya ka namin, pero kailanman hindi mo kami hinihiya, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan mo na kalayaan pag-aralan sa salita mo. Lagi po namin sinasabi sa pong karangalan, pribilege, pag-aralan sa salita mo, sapagkat ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil sa salita mo ang aming pag-aralan, hiling po namin ang kapangyarihan ng banal ng Espiritu ang mauna sa aming kalagitan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, panglabos po namin mauwan at may sagot. Lahat ng pag-aaralan po namin sa umagang ito. Anoint the word, anoint your servant in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. So, babakayan po natin yung pangyayaring naganap mahigit na pong 2,000 taon ang nakararaan. Ipamagat po ng ating pag-aaralan, the power of the cross of Christ. Ang kapangyarihan ng krus ni Kristo. When Jesus Christ was put to death by being nailed to a wooden cross, wicked men thought that they were just executing an ordinary man who was disturbing their way of life. Nung ating po sa Kristo ipinako sa krus ng Kalbaryo, inakala po ng mga taong masasama nang ipinako sa krus isa lamang ordinaryong tao na gumagambala sa kaparaanan ng kanilang pamumuhay. They did not realize that the cross was planned by God from the beginning of the world. Hindi po nila naunawaan na ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ito ay hindi plano ng tao, plano ng Diyos before the beginning of time, bago pa pasiluman ang mundo. Revelation chapter 13 verse 8, babasahin ko po sa Tagalog. Sasamba sa Kanya, ito po yung plano ng Panginoon, is the plan of God. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, nagmula pa ng ilikain ang sanglibutan, ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Korderong pinatay, sino po yung korderong pinatay? Si Jesus Christ. Isaiah chapter 53, beginning verse 4, kasi Tagalog po, babasahin ko. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman,
Subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Sabi ng verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, iya siya'y nasugatan, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tubang na niligaw, nagkanya-kaya tayo ng lakad, ngunit ipinato ni Yahweh sa kanya ang parusang dapat tayo ang tumanggap. So, ibig sabihin, tinatagpo po ng krus ni Kristo ang kasalanan, pagdurusa, kapighatian, kalungkutan, at sakit karamdaman ng bawat tao. Jesus Christ died in the place of every person. Si Kristo po'y namatay bilang kapalit, kahalili ng bawat tao. Tayo po dapat ang ipinako sa krus, dapat tayong pinurusahan sapagkat tayo po makasalanan. Pero lahat ng parusa na para sa atin, inako po ng ating Panginoon sa Kristo. Personally receiving the work of the cross bring the answer to all our needs. Yung pagtanggap po natin sa ginawa sa tinatagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay magbibigay o magdadala ng lahat ng katanungan natin o lahat ng katanungan, lahat ng pangangailangan po natin sa ating pong mga buhay. Romans number 1, what is the message of the cross? Ano po yung mensahe ng cross ni Kristo? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So under Roman number 1, the cross demonstrates God's power. Yung pong krus ni Kristo ay ipinakita yung kapangyarihan po ng ating pong Panginoon Diyos. Colossians chapter 2 verse 15, sa Tagalog babasahin ko po. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. The cross totally disarms Satan's control and ownership over mankind. Dinisarmahan ng krus ni Kristo yung control and ownership of Satan over mankind. Ganito po siya. When Adam sinned, believing the lie of Satan, sa Genesis chapter 3, in actual fact, he sold out his life and all the life of the generation followed to Satan's control, power, and ownership. Yung sa doon po yung nagkasala, inaniniwalaan yung kasinungalingan sa Satanas doon po sa chapter 3 ng Genesis. Sa katotohanan, kanya pong ipinagbili ang kanyang buhay at yung buhay ng susunod na henerasyon sa ilalim ng kontrol, sa ilalim ng pagmamayari, sa ilalim ng kapangyarihan ng kaawan ni Satan. Amen. Because of sin, mankind is under the control, under the power, under the ownership of Satan. Yun po yung katotohanan. Subalit yung develop natin si Kristo as Lord and personal Savior, when we receive Christ as Lord and personal Savior, na wala yung legal rights ni Satan sa atin. So, nung tinagap natin si Kristo as Lord and personal Savior, Satan has no more legal rights sa atin. Wala na sa karapatan sa atin. Amen. We are now under a new control, under a new leadership, under a new ownership. Kung nabuhan na tayo, tinagap natin si Kristo na wala pong legal right. Kaya may legal right si Christ sa atin because of sin. Nung nabuhan na tayo, pinatawag tayo sa ating kasalanan, na wala na po siya ng legal na karapatan sa atin. Hindi na tayo under sa control ni Satan. We are under the control of Satan, under the power of Satan. We are under the ownership of Satan. We have meron na pong bago nagmamayari sa atin. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Babasahin ko sa Tagalog. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinaroob sa inyo ng Diyos? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya ito ng
ng isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. The cross demonstrates the power of God. Nawalan ng control si Satan sa atin. Hindi na po tayo nasa ilalim ng kontrol ng kapangyarihan at hindi na po tayo pag-aari ng kaaway. We are under new ownership. Pag-aari tayo ng Diyos, kontrolado ng Diyos at nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin si Lord. The cross demonstrates God's power. Number 2, God demonstrates God's love. Yung pong krus ni Kristo, at sinabi natin krus ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, demonstrate God's love. Romans chapter 5, beginning verse 6 hanggang 8. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Nung tayo po'y mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa mga hindi maka-Diyos. At tayo po yun. We are ungodly. Hindi pa po tayo born again. Verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Sabi po na walang tao ang may gusto mamatay sa isang tao, pero maaari pa sa isang tao parang merong mga ahas na ibigay ang kanyang buhay. Pero sabi po sa verse 8, but God demonstrate His own love toward us is that the myriad sinners cry, die for us. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. When we are still sinners, cry, die for us. Amen. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi siya namatay para sa matutuwid. Hindi siya namatay sa mga mabubuting tao. Siya namatay sa atin, makasalanan, mga rebellious. Namatay si Kristo nung tayo yung mga makasalanan ba. 1 John 3:16 letter A, by this we know love because He laid down His life for us. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. The cross shows the great love of God the Father for us, who sent His Son Jesus to suffer and die for our place. Ipinakita po ng cross ni Kristo yung dakilang pagmamahal ng God the Father sa atin nung isinuno niya si Kristo. Kahit isa siyang anak na matay in our place. Sa lugar natin, tayo dapat ang ipinako sa krus. Pero si Kristo ang umako isinugo ng Ama. The great love of God the Father. The cross of Christ shows us the great love of Jesus for us. Yung dakilang pag-ibig ni Kristo pinakita. Bagamat Diyos ay nagkataong tao, iniwanan yung kalawalhatian sa langit. Namuhay, naging makasunod hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Iniwanan mo yung glory of heaven. He left the glory of heaven for us. He was born to die for us. Yung po yung great love ng ating pong Panginoong Kristo sa bawat isa po sa atin. Wag po natin pagdududahan. Do not doubt the love of God. Kasi minsan kapag tayo may maraming pinagdadaanan, minsan nagtatanong tayo, mahal pa ba ako ng Diyos? Di ba minsan nagdududa tayo? Pag dumating po yung panahon na pinagdududahan natin, yung pag-ibig ng Diyos, tumingin po tayo sa krus ng Kalbaryo. Look at the cross! Amen! Look at the cross! Yung po yung katibayan ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, yung po yung katibayan ng dakilang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa po sa atin. The cross of Christ demonstrates God's power. The cross of Christ demonstrates God's love. And the cross of Christ demonstrates God's holiness. Ipinakita yung kabanalan po ng ating pong Panginoong Diyos. Colossians chapter 2 verse 14.
canceled the written code with its regulation that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing at the cross. Pinawalang bisa ang lahat ng nasusulat at tuntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nung ipinako siya sa cross. The cross fully satisfied God's holiness. Yung pong krus ng Kristo ay nagbigay ng lubos na kasiyahan sa ating sa kabanalan po ng ating Panginoon. Having canceled the written code. Pinawalang bisa yung what is the written code? The written code is the standard of God's holiness, revealed in the Old Testament, was canceled across by a new and living way, the holiness of Jesus Christ Himself. Sabi po ng 1 Peter 1:6, be holy, for I am your God is holy. Bakit po kinansel? Simply because we are unable to keep His precept, how hard we try. Kaya kinansel sapagkat mister po ang gawin natin, hindi natin kayang ingatan, masunod yung kanyang mga lituntunin, gaano man yung ating pagsisikap. Kaya kinansel ng Panginoon. Amen. Hebrews chapter 10 verse 19 to 20. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiness of the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us through the word that is His faith, that is flesh. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa takong kabanal-banalan dahil sa tungo ni Kristo Jesus. Diniso niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang nakalalagos hanggang sa kabila ng tabi at ito'y ang kanyang katawan. The cross of Christ demonstrates God's power. The cross of Christ demonstrates God's love. The cross of Christ demonstrates God's holiness. And number 4, the cross of Christ demonstrates God's wisdom. Pinakita po yung karunungan. Sabi ko sa verse 10, 1 Corinthians chapter 1 verse 24. But to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ the power of God and the wisdom of God. The cross of Christ demonstrates God's wisdom. 1 Corinthians chapter 2 verse 7 and 8. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that was destined for our glory before the time began. None of the rulers of this age understood it. For if they would have not crucified the Lord of glory. Sabi po ng Tagalog sa verse 8, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan yun. Sapagkat kung naunawaan nila yun, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng karorya. This is the wisdom of God. God's love and holiness intersected at the cross. God's love and holiness intersected at the cross. Yung pong pag-ibig ng Diyos at yung kabanalan ng Diyos ay nagsalubong, nagtakpo sa krus ng Kalbaryo. God's righteous judgment demanded death penalty for sin. Ulitin po natin. God's righteous judgment demanded death penalty for sin. Yung matuwid na paghabol ng Diyos, ang hinihiling kamatayan, death penalty para sa kasalanan. Yung po yung kanyang hinihiling, death penalty. But God's love, yung pong pag-ibig ng Diyos, ang kumatagpo doon po sa righteous judgment ng Panginoon na death penalty ang kasalanan. Yung pag-ibig ng Diyos ang tumatagpo na sa halip na tayo po yung mamatay, si Kristo ang isinugo sa krus ng Kalbaryo para mamatay, para po sa atin. His righteous judgment about death penalty for sin, but His love met His own demand. Yung sarili niyang pag-ibig ang tumatagpo ng kanyang hinihiling na sa halip na tayo, ang death penalty, na sa halip na tayo, ang parusahan sa kasalanan natin, si Kristo ang umako
wisdom ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Only the cross fully satisfy God's righteous requirements. This is the wonderful wisdom of God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sapagkat daw ako'y nariyan, ipinesa kong walang sino mang kikilalanin malibang kay sa Kristo na ipinako sa krus. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. The message of the cross, what is the message of the cross? The cross of Christ demonstrates God's power. The cross of Christ demonstrates God's love. The cross of Christ demonstrates God's holiness. And the cross of Christ demonstrates God's wisdom. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Roman number 2, what the cross did for us. Ano po yung ginawa ng krus ni Kristo para sa atin? Ano po yung naging pakinabang natin sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Romans chapter 8, verse 3 hanggang 4. Sabi po dito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan, sa gayo'y hinatulan na niya ang kasalanan umaalipin sa tao. Sabi ko ng verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa hilig ng laman. Because God is holy, our sins separate us from Him. Dahil po ang Diyos ay banal, yung kasalanan po natin na naging dahilan kaya tayo pinakahiwalay sa Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, yung kasalanan natin separate us from God. When Jesus suffered on the cross, He received the punishment for our sin. Nung si Kristo po ay nagdusa, namatay sa krus ng Kalbaryo, tinanggap po niya yung parusa para sa ating kasalanan. Yung parusa para sa ating kasalanan, tinanggap ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya sa krus ng Kalbaryo. He died in our place so that God's judgment will be satisfied. Namatay po sa kahalilin natin upang yung pong yung kahatulan po ng Diyos ay magkaroon ng satisfied po si Lord. Amen. Because He died in our place so that God's judgment would be satisfied. And through the cross, at sa pamagitan ng cross, God accepted us. Sa pamagitan po ng krus ni Kristo, tayo po ay tinanggap ng Diyos. God accepted us. Tingnan mo yung katabi mo. Sino ba siya? Sino ba ako para tanggapin ng Diyos? Diba? God accepted us. Hindi nga po tayo katanggap-tanggap. Yung kapitbahay nga natin, hindi tayo matanggap eh. Yung ibang mga kaibigan natin, hindi tayo matanggap. Nunabunagin tayo. Yung mga mahal natin sabi, mga amat-anak, na may kaya, hindi tayo matanggap. Amen. But Christ, through the death of Christ, God accepted us in the beloved. Ang sabi po ng Bible. Amen. 2 Corinthians 5:21. For He made Him who knew no sin to be a sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Siya na walang alam na kasalanan, ginawa kasalanan para sa atin, para po tayo maging katuwiran ng Diyos. That we might become the righteousness of God. Imparted righteousness. Wala po tayong sariling katuwiran. Walang matuwid, walang miskita sa ating Romans 3:23. So, katuwiran na sa atin, imparted righteousness.
Yung righteousness ni Kristo, in-impart, ibinigay sa atin. Amen. Ginawa. Tayo po ay righteous in the sight of the Lord. Sa maniwala ka sa hindi. Ano man ang katatayuan mo sa buhay, sa maniwala ka sa hindi, we are righteous in the sight of the Lord. Naniniwala po tayo? Amen. Sa pagtinigyan po tayo ng Panginoon, nakikita ng Panginoon, yung dugo ni Kristo nabubo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya huwag mo mamalitin ang sarili mo. We are righteous in the sight of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi pa ng Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Sabi po dyan, to the praise of His glorious grace, that He favored us. Sa translation po ng NIV, to the glory, to the praise of His, sa King James, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Ayan sa King James version. To the praise of His glory, of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Tinanggap po tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hindi ba tayo natutuwa? Sino ba tayo? Para tanggapin ng Panginoon. Pero yung katotohanan na tayo po'y tinanggap ng Panginoon, encouragement sa atin. Di ba? Yung po'y magbibigay ng encouragement sa atin para magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Encouragement para tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen. Through the cross, Christ accepted us. Through the cross, God forgave us. Pinatawad po tayo. Pinatawad po tayo sa lahat ng ating kasalanan. 1 Colossians chapter 1, verse 13 to 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Pinatawad po tayo sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Yung ating pong present sin. Yung ating pong past sin. And even future sin. Nung si Kristo po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, dinala yung ating kasalanan. Yung present sin, yung past sin, maging yung future sin. Yung kasalanan hindi natin nagagawa, kasama po yan na dinala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Lahat ng kasalanan dinala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Hebrews 10:17, and your sins and iniquities I will remember no more, sabi ng Panginoon. Sabi ng Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far as I remove your transgression from you. As far, gaano man kalayo ang silangan sa kanluran, gaano po kalayo inagis ang inyong mga. As far as the east is from the west, so far had He removed our transgression from us. Gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gaano niya kalayo. Sabi ko sa Micah 7:19, yung kasalanan ko natin itinapon sa kalalim-lalim ng dagat. Micah 7 verse 19. He will turn again, He will have compassion upon us, He will subdue our iniquities, and though we cast all our sin into the depth of the sea. Sa kalaliman ng dagat, itinapon yung ating pong mga kasalanan. Pinatawag ka na ng Panginoon. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Ang ating pong away, accuser. Pero ang katotohanan, pinatawag na po tayo ng Panginoon. Through the cross, God accepted us. Through the cross, God forgave us. And through the cross, we enter God's family. Napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Isipin mo lang. Pamilya ka ng pagtingin mo, katabi mo, kung talagang kapamilya ng Diyos yan. We are brothers and sisters in Christ. Hebrews chapter 2 verse 11. Hebrews chapter 2 verse 11. For both He that sanctified and they who are sanctified are all of one, for which cause He is not ashamed to call them brethren. Sabi ko sa Tagalog, Jesus ang nagpamanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama
ng mga tao ito ay isa. Kahit hindi nila ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. We are brothers and sisters in Christ. Through the cross, God accepted us. Tinanggap po tayo. Naalala ko ng araw ay hindi tayo matanggap-tanggap yung naman natin sa buhay. Minsan nga, pinagkakailain. Hindi wala na yan. Dahil po sa mga pinagdaanan natin buhay, minsan hindi tayo matanggap eh. Minsan may mga pamilya tayo na ikinakahiya tayo. Diba? Ayaw nila tayo. Pero sipurihin po, Panginoon. Amen. God accepted us because of the cross of Christ. God forgave us because of the cross of Christ. And we enter God's family because of the cross of Christ. Napabilang po tayo sa pamilya po ng ating Panginoon Diyos. We are adopted son of God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. What's the message of the cross? What the cross did for us? And number 3 po. What the cross won for us? Ano po yung napanalunan ng cross para sa atin? Ano po yung napatagumpayan ng cross ni Kristo para sa atin? What the cross won for us? Jesus' death on the cross won a great victory for us. Ang kamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nanalo ng malaking tagumpay para sa atin. The cross has won a great freedom from us. Ang krus ni Kristo ay nanalo ng malaking kalayaan para sa atin. Freedom from what? His cross, the cross of Christ has won great freedom from us. Freedom from what? Kalayaan mula saan? Saan tayo pinalaya? Freedom from Satan's power. Kalayaan mula sa kapangyarihan ng kaaway. Colossians 1:13, God has rescued us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Tayo po ay iniligtas sa kalayaan ng kadiliman at inilipat sa kalayaan ng kanyang pinakamamahal na anak. Sabi po sa New Living Translation, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Iniligtas tayo mula sa kalayaan ng kadiliman at tayo po inilipat sa kalayaan ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa maniwala tayo sundin, hindi pa po tayo born again, tayo pinasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Sa maniwala tayo sa hindi. Pero purihin ang Panginoon. Nung tinanggap natin si Kristo sa Lord and Savior, we are translated, we are rescued from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Sabi nga, we are chosen, 1 Peter 2:9, we are chosen generation, a royal priesthood, the holy nation, a peculiar people, that we might proclaim the praise of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. Tinawag tayo mula sa kadiliman, dinala sa kalayaan ng kanyang pinakamamahal na anak. Wala na pong power si Satan sa atin. Pero maraming mananampalataya nag-iisip na may power pa agaway. Wala na pong power si Satan sa atin. Amen. We are translated, we are rescued from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Satan has no more power and authority over us because of Christ's death. Wala na po siyang power. We are now under the power and authority of God because of Christ. Nasa ilalim na po tayo ng kapangyarihan at kapamahalaan ng ating pong Panginoong Diyos dahil po sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And because of that, we have authority over Satan. Meron tayong authority over Satan. Sabi ko ng Bible, Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority. Sino ba yung nagbigay ng authority? Si Jesus Christ po nagsasalita. Sabi ni Jesus Christ, I have given you authority to
to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. I give you the power to overcome all. Sabi po dyan, all the power. Hindi sinabing some of the power. All of the power and nothing will. Walang makapananakit sa atin. Tayo na po yung may authority. Pero pag hindi po natin alam, mananatili po tayong talunan. Defeated Christian. Sabi ng Bible, my people perish for lack of knowledge. Dahil sa kakulangan sa kalaman ng salita ng Diyos, napapahamak tayo. Kasi hindi natin alam na si Satan pala wala ng power sa atin. Tayo po may authority laban sa Kanya. Amen. I've given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Walang makapananakit sa atin. Tatayuan lang natin yung ating pananampalataya. Tatayuan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos that we have authority. God has given us authority to trample snakes and scorpions and overcome all. Hindi po sinabing some, hindi all the power of the enemy and nothing will harm us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Freedom from Satan's power. Freedom from past sin. Kalayaan mula sa nakalipas ng kasalanan. John 8:36. So if the Son set you free, you will be free indeed. Kapag pinalaya ka ng anak, ay tunay na malaya. Sabi ng Colossians 2:13. Kayo'y dating patay dahil sa inyong kasalanan. Kayong mga hentil na hindi nasasakop ng utusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Katulad sinabi po natin kanina, pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan natin. Past, present, and future. Huwag po tayong mamuhay sa nakaraan. Huwag po tayong maging alipin ng nakaraan. Ang ating pong kaaway, accuser. Talagang iakis tayo, hindi ka nakarapat-dapat. Hindi ka nakarapat-dapat magsimba. Hindi ka nakarapat-dapat maglingkod sa kasi ito yung ginawa mo. Ito yung kasalanan mong ginawa. Amen, pinatawag na po tayo. Malaya na tayo. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi na po tayo alipin. Kasi pag ang alipin, sunod-sunuran. Hindi na po tayo alipin. Hindi na po tayo servant of sin. Hindi na alipin. Ang alipin kasi sunod-sunuran eh. Kaya tayo hindi mananampalataya. Kung saan tayo dinadala ng ng kasalanan eh. Naalala mo? Alam mong masama. Pero nagagawa mo bakit? Wala tayong control. Ang may control sa atin yung kasalanan, tayo born again. Kaya miski alam mong masama, nagagawa mo. Miski alam mong hindi tama, ginagawa mo bakit? Wala kang kakayanan na ma-overcome yung kasalanan kasi walang pag-Kristo sa puso. But because of Christ, when we accepted Christ as Lord and Savior, we have power to say no to sin, to say no to temptation. Pero wala tayong Kristo, pag ninatagan tayo ng tukso, kaya tayo ng agad, kasi wala tayong power to overcome. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at dahil tinagap natin si Kristo, Lord and Savior, we have power to overcome every sin, every temptation na ilalapag po ng kaaway sa ating pong harapan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Freedom from Satan's power, freedom from past sin, freedom from old self. Kalayaan sa dati nating pagkapako. Sabi po ng Bible, Romans chapter 6, verses 6 and 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Knowing this, that our old man is crucified with him. Yung ating lumang pagkatao na parang kasama niya,
that the body of sin might be destroyed, that henceforth he should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Yung namatay na sa kanyang sarili, sabi ko doon, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Take all things that pass away. Behold, all things become new. Death to old self. Patay na sa lumang buhay. Bagong buhay na tayo. Yung lumang buhay natin na bagong kasama ni Cristo, sabi ng Galatians 2:20, sabi niyo po, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Ako'y napagong katayan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself to me. Yung kanyang buhay, siya po'y napagong kasama ni Kristo. Sabi ko, tayo po, yung lumang buhay natin, napagong kasama ni Kristo. Pinalaya ka sa ating lumang buhay, yung lumang buhay, patay na. Yung dating ako, patay na. Huwag natin buhayin ang bangkay. Amen. Huwag natin buhayin yung bangkay, patay na yan. Kasi minsan nabubuhay. Nabubuhay kapag tayo nagkukulang sa Panginoon, nabubuhay yan. Huwag natin hayaang mabuhay yung lumang buhay. Huwag po natin hayaang buhayin ang patay. Tapos ang kamay, yung patay na sa sariling buhay. Hindi na ikaw yung nabubuhay. Dating ikaw, hindi na yan. Bago na. Amen. Yung dating June and Chorish, hindi na yan. Bago na yan. Yung dating Mike Manalo, bago na. Bagong pagkatao. Hindi po bagong paligo. Hindi po bagong bihis. Hindi po bagong gupit. Bagong pagkatao. Na nakikita sa araw-araw po nating pamumuhay. Hindi lang nakikita every Sunday pag nasa church ka, para kang banal na banal, nagpupuri, nagtataas ang kamay sa Panginoon. Paglabas ng simbahan, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo. No? Meron po kayo mga Kristiyano eh. Paglabas ng church, hinuhubad yung maskara. Hinuhubad yung maskara. Pagdating na Lunes, Martes, wala na. Yung pagiging Kristiyano, hinubad eh. Pagdating ng Linggo na umaga, isusupli yung maskara, pupunta ng simbahan, magtataas ng kamay, magpupuri kayo. Kristiyano. Hindi po gano'n. We are the light of the world. We are the salt of the earth. Samantayo na dapat nagliliwanag po tayo. Nakikita yung buhay na binago ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Freedom from Satan's power. Freedom from past sin. Freedom from old self. Freedom from sickness. Alayaan sa sakit at karamdaman. Sabi ng Matthew chapter 8, verse 15 to 17. Sabi sa Tagalog, nang gawing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat na may karamdaman. Yan po ang mapapasa natin sa English. Sa gayon, natupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah, inalis niya ang ating kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Freedom from sickness. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo nakakasakit. Sino po hindi na nakakasakit sa kamay? Hindi po ibig sabihin, freedom from sickness, hindi na tayo nakakasakit. Nasalaman pa po tayo, magkakasakit tayo. Kaya nga lang, meron pong Diyos na nagpapagaling. Sabi ng Isaiah 3:5, He was wounded by our transgression, He was bruised by our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him by His wound. Sa pamagitan ng mga latay niya, pinagaling tayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Wala pong sakit
na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Anumang sakit kayang pagalingin ni Lord. Kung hindi kayang pagalingin ng doktor, kung hindi kayang pagalingin ng medisina, si Lord kayang pagalingin ang ating kailangan pananam. Palataya. Amen. Palagpagan po natin si Lord. Hallelujah. Freedom from Satan's power, freedom from fasting, freedom from ulcer, freedom from sickness. Mabilis ba? Mabilis po siya magsalita. Freedom from the curse of the law. Kalayaan mula sa sumpa ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat isinumpa ang bawat ibitin sa punong kahoy. Siya po yung sinumpa kasi siya po ay yung pong ipako ka sa krus ng Kalbaryo, yung po ay isang sumpa. Kasi pang namamatay sa krus, mga kriminal. Sabi po dyan, Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who that is hung on the tree. Yung mga pinako sa krus, sinumpa po yan. Si Kristo po, ipinako sa krus. Hindi sa kriminal. Wala sa kasalanan. Pero, inarin niyang isang sumpa para palayain tayo mula sa sumpa ng kautusan. Kasi mayroong sumpa po sa kautusan. Sa napakaraming kautusan sa Old Testament, hindi po natin kayang matupad. Isang kautusan na hindi po natin masunod, we are under curse. Galatians chapter 3 verse 10. Sa English. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law to do them. Isa lang. Sa napakaraming kautusan, ang hindi mo matupad, you are under curse. At pinalaya po tayo ng Panginoon. God has redeemed us from the curse of the law being made a curse for us. Ito po yung naging sumpa para sa atin, para palayain po tayo sa sumpa ng kautusan. Ngayon po, we are under the grace of God, we are not under the law. Ay, nung araw pag tayo nagkasala, mag-aalay ka ng ibon, mag-aalay ka ng mga hayop. Di ba? Pero pag may kasalanan ka, luluhod ka, hindi ka ng tao sa Panginoon. We are not under the grace of God, but we are not under the law, but under the grace of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang panghuli po, freedom from everlasting death. Kalayaan mula sa walang hanggang kamatayan. Sa apoy ng impyerno. Amen. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever shall believe in Him shall not perish but have everlasting life. Meron po tayong buhay na walang hanggan. Hindi po death, hindi po everlasting death sa hell of fire. Kundi everlasting life sa presence po ng ating Panginoong Diyos. Romans 6:24, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Ang regalo ng buhay na walang hanggan. Yung Kristo nagpalaya sa atin sa everlasting death. Lahat po tayo destined to hell. Kasi tayo makasalanan. Pero purihin po ang dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at tinanggap natin si Kristo as Lord and personal Savior ang ibinigay sa atin everlasting life. Buhay na walang hanggan. Hindi po kaparosahang walang hanggan. Amen. Yung dito nga mga hirap na naranasan natin, hindi natin kayang tagalan. Lalo po doon, pagdating ng araw, sabi ng Bible, kung sino yung pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay,
Whose name are not written in the book of life will be thrown into the lake of fire. Yung pangalan hindi nakasulat. Whose name are not written in the book of life, sabi ng book of Revelation, will be thrown into the lake of fire. Tatapon sa dagat-dagatang apoy. Sino po dito nakakita ng dagat-dagatang apoy? Sino dito mahilig sa swimming? Pag nagsuswimming ka, saan ka nagsuswimming? Sa tubig. Gusto mo ba mag-swimming sa dagat-dagatang apoy? Pag sinabing dagat-dagatang apoy, hindi tubig apoy. Amen. Hindi po bale, meron po tayong attendance dyan. Yung attendance, meron po tayo sinusunod yung pangalan natin. Sino po yung pangalan dyan nakasulat? Naisulat yung pangalan niya sa attendance. Okay lang, na makalimutan mo isulat ang pangalan mo. Pero siguraduhin mo, yung pangalan mo ay written in the book of life. Nakasulat sa aklat ng buhay when we accepted as Lord and Personal Savior, our name was written in the book of life. Hindi po kayo murahin. Pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Pagdating ng takdang panahon, mararanasan natin buhay na walang hanggang sa piling ni Kristo, hindi po yung kaparusahan walang hanggan. Sabi ng Philippians 3:24, our citizenship is in heaven. Tayo po ay mamamayan ng langit na laang dito sa lupa. We are foreigners. Sabi nga po ng 1 Peter 2:11, 1 Peter 2:11, Dear friends, I urge, doon kasi sa translation, yung nakalagay sa kanya, alien. Dear friends, I urge you as alien. Alien pala kayo, tayo. Alien and temporary resident abstain from fleshly desires that want against you. Sabi niya, mga kaibigan, hindi sa translation, foreigners. Angel. Dear beloved, I beseech you as strangers and pilgrims abstain from fleshly desire which work against the soul. Tayo nakikipamayan lang dito. Estranghero po tayo dito sa lupa. Hindi ito yung tunay nating abo, hindi ito tunay nating bahay. Sabi ng Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Ito po yung nangyari. Nabuksan po ang pintuan ng langit sa atin dahil sa kamatay ni Kristo nung tinanggap natin si Kristo as Lord and personal Savior. Meron po tayong mansyon sa langit, sabi ng John chapter 14, beginning verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me, sabi ng verse 2. In my Father's house are many mansions. Hindi po sinabi, in my Father's house there are many barong-barong. There are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. Siya na bumalik sa langit para ipaghanda po tayo ng matitirahan. Ang matitirahan po natin, mansyon. Amen. Huwag po tayo mainggit sa mga may mansyon na talaga namang may mga bilyonaryo. Mga bilyonaryo na pinadalan po ng mga mali-mali kong pera. Pag tinigin mo mga bahay ulam, sila po ay nasa mansyon. Pag pumasok ka sa loob ng bahay dahil mansyon, isang linggo na hindi mo po nauubos ikutin yung bahay sa laki ng bahay. Sabi nga ni Brad Pitt, wala yan sa lolo ko. Sabi na isa, yung bahay ng lolo ko, pag pumasok ka ng umaga, lalabas ka ng gabi bago mo maiikot yung buong kwarto. Sabi ng isa, wala yung sa lolo ko. Pag pumasok ka ng umaga, isang linggo ka bago makalabas. Ganun kalaki yung mansyon. Sabi ni Bradley, wala sa lolo ko. Ang lolo ko, pag pumasok ka sa mansyon ng lolo ko, yung lolo ko bago nakalabas, 35 years bago nakalabas yung sa mansyon niya. Sabi niya, sabi mo sa tatay mo, so you believe in prison. You believe in prison. 35 years bago nakalabas. Pero dito, in my Father's house,
There are many mansions. Napunta upang iyan tayo ng matitirahan. Yung bahay po natin dito, may isang pagbukas mo yung pintuan, may mga ipis. May mga daga-daga tumutulog. Yung pinita sa Ibulaga, yung bahay niya, puro may sa itaas, puro may balde. Sabi ni siya, bakit may balde dyan? Ang dami. Tumutulog po kasi. Ito simbahan ito, tumutulog po, binabaha. Diba? Yung bahay natin, binaba, iniipis. Pero sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Pagkatapos sabi po ng verse 3, pinag-ahanda tayo ng matitirahan, sabi ng verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back again. Pag naipagtayo mo na kayo ng matitirahan, ako'y muling babalik, ang sabi ni Jesus. I will come back again and receive you unto myself, that where I am, there you'll be also. Babalik ako at kukunin ako kung saan ako naroon din kayo. Amen. It is because of their Christ, the cross of Christ. Darating isang araw, malapit na po. Yung ating pong mga paghihirap dito, magkakaroon ng katapusan. Mararanasan natin yung presensya po ng Panginoon pagdating ng takdang para habang hindi pa po dumadating, gawin po natin yung pinapagawa po ng ating pong Panginoon Diyos. Freedom from everlasting death. Doon po sa apoy ng impyerno. Apoy ay hindi namamatay. Salamat sa Panginoon. Salamat kay Lord. Nakangaya po tayo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. The cross of Christ is the center of human history. From the moment that Adam sinned, it was pre-planned by God that Jesus would die on the cross. Genesis 3:15, ito po yung proto-evangelium, first messianic prophecy. Genesis 3:15. Proto-evangelium, first messianic prophecy. Today, we look back to the time more than 2,000 years ago when the Son of God nailed on the cross between heaven and earth, between God and man. And by believing that Jesus has done for us on the cross, we receive forgiveness and new life. The cross is the center of human life and the center of our life. Ang krus po ang sentro ng kasaysayan ng tao at sentro ng ating pong mga buhay. When Christ died on the cross, God counted his death as our death. Nung si Kristo po namatay sa krus ng Kalbaryo, binilang ng Diyos na yung kamatayan niya, kamatayan natin. Kaya sabi niyo po, I am crucified with Christ. Amen. When Christ died on the cross, God counted his death as our death. Our old life was nailed to the cross together with Jesus. Yung ating lumang buhay kasamang napako sa cross kasama ni Kristo. Kaya sabi po ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ liveth in me. And the life is I live with the faith in Christ who loved me and gave his life to me. The cross of Christ is the turning point of our lives. He died to Christ and have begun a new life in Him as well. Today, we are just reaping the benefits of the cross of Christ. Ngayon, ating lamang pong inaani yung benepisyo ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. We are reaping the benefits of the cross of Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Tanggapin po natin yung benediction. Number chapter 6. Babasahin ko po sa Amplified Bible. Number chapter 6. Reading verse 22.
Ito po yung blessing na binigay ng Panginoon sa pamilya mo para po sila pumunta sa ilang. Sabi po, Numbers chapter 6, verse 22. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Deuteronomy chapter 1, verse 11. May the Lord, the God of your ancestor, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. Receive the blessing. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We receive the blessing, Lord God. Maraming salamat. Maraming salamat sa amin na paglalang. Kami po ay bumalik more than 2,000 years ago. Yung sakripisyo ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you for the cross. Thank you for the message of the cross. Thank you, Lord, sa ginawa mo sa amin sa pamamagitan ng kamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa victory ginawa mo through the cross sa buhay po namin, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Nadalangin po namin yung mensahe na pakinggan po namin ay lagi namin maalala, hindi lamang tuwing mahal na araw, maalala ka namin sa Kristo. Every day of our life, maalala ka namin pa yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, yung buhay mo, sinakripisyo mo para sa amin, para kami po ay magkaroon ng buhay malanggan, upang maranasan po namin yung buhay na inilaan mo para sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, at naingat na po namin binabalot sa lahat ng kaprihan. Salamat ka at alaan sa pangalan naman ng Espiritu Santo, at natin magsabi na, Amen. Amen.